dugo at pawis, hirap, at minsan pangangamba sa kinabukasan. Kadalasang nararanasan ng mga estudyante sa likod ng bawat ngiti at mga pagsubok na hindi nakikita. Pero sa bawat problema na talang tinatahak ay may nakatagong sakripisyo, determinasyon at pagod na araw-araw na kanilang kinakaharap. Ganito mamuhay ang mga estudyante, puno ng laban, sakripisyo at pag-asa ng balang araw makakamit din nila ang tagumpay ang tagal na nilang pinapangarap. Every morning, students wake up to face another day of expectations, deadlines to meet, grades to maintain, and dreams to chase. But behind every laugh, in the halfway, those achievements, to smile, there's a peer pressure building upon us. Ang peer pressure ay hindi lang nakikita sa kilos, nararamdaman sa puso. Para kay Irene, bawat araw ay tila laban para mapanatili ang imahe ng matalino. May mga gabi na naiiyak na lang ako. Hindi ko alam kung ba't ginagawa ko pa ito dahil gusto ko, dahil gusto ko. Ang pressure ay nagdudulot ng anxiety, pagkapagod at pagkalito sa sarili. Unti-unti nawawala ang saya sa pag-aaral at napapalitan ng takot mabigo, takot mapahiya. Maraming mag-aaral tulad ni Irene ang napapagod nang hindi nila napapansin. Kailangan din nila ng pahinga, hindi lang ng mataas na marka. Ang peer pressure ay dalawang muka. Minsan, nakaka-inspire, pero madalas nakaka-drain. Pag sobra na, ito ang mga epekto. Burnout o sobrang pagkapagod sa pag-aaral. Pagbaba ng focus at performance. Pagkawala ng motivation at minsan pagkalungkot at self-doubt. Una, lagi lang sigla. Kung masaya tayo, wala na siyang tahimik lang. Hindi lahat ng mataas ang grado ay masaya. Minsan, sila pa ang pinaka-nahihirapan. Anong ginagawa mo kapag nape-pressure ka? Usually po, nagme-meditate ako and I feel excited po. Sino yung mga taong tumutulong sa'yo para ma-cope mo yung ganyang feeling? Madalas po friends ko, mga close friends and parents. Sometimes naman mga teachers. Anong mabibigay mong advice sa mga student or tao na nakakaramdam ng ganyang feeling na peer pressure? Ang pinaka-advice ko po sa mga taong nakaka-experience ng ganito, peer pressure, is just, you have to do it and huwag ka masyadong magpapa-influence. Yun na. Peer pressure ay hindi kailangan maglahat lang. Maaari ito ang maging paalala na ang mga desisyon ginagawa natin ay may halaga, na ang pagiging totoo sa sarili ay hindi kahinaan. Ito ang tunay na tapang. Sa mundo puno ng inaasahan, pamantayan at kompetisyon, madaling maligaw sa kung ano ang tama. Ngunit tandaan, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng likes, marka o papuri ng iba. Ang tunay na tagumpay ay kapag natutunan mong tumindig ayon sa sarili mong prinsipyo, kahit mag-isa, basta totoo. Doon ko lang na-realize na hindi pala dapat ako matakot. Hindi ko kailangan pagtunayan sa sarili ko sa lahat ng oras. Ngayon, mas natutunan pumalit sa sarili ko kahit hindi ako perfect. Mas masarap pala mag-aral kapag masaya ka, hindi dahil perfect. Si Irene ay hindi lang isang estudyante. Siya ay simbolo ng libo-libong kabataan na araw-araw lumalaban sa presyon. At gaya niya, tandaan natin, ang tunay na tagumpay
ay hindi lang mataas na grado, kundi ang tapang na ipagpatuloy ang laban kahit pagod ka na. Ang peer pressure ay bahagi ng ating paglalakbay. Ngunit tandaan, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para tanggapin ng iba. Ang tunay na lakas ay ang paninindigang maging totoo sa sarili. Kahit mag-isa, kahit mahirap, kahit laban sa agos. Kaya sa huli, manindigan, maging matatag, at higit sa lahat, maging ikaw. Wala! Sabi ko tawanan lang, walang ano ah. Ano? Sige, ano pangalan? Erickson James Asbigo. Saan nakatira? Ano din? At nasaan ka nung nangyari yung pananaksak? Doon na po ako sa Venice sa Bigate. Anong ginagawa mo?